verses 22 to 32. Familiar na familiar po yan. Lalo na, very familiar yan, sariwang-sariwa pa. Mateo 14, 22, 23, 32 to 30. 22. Agad pinasakay ni Jesus ang kanyang mga alagad sa bangka at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. 23. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. 24. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. 25. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. 26. Inilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. 17. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." 28. Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa ibabaw, diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." 29. Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. 30. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumupo. "Panginoon, sagipin niyo ako," sigaw niya. 31. Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. 32. Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang banal at makabuluhang salita. Diyan po sa ating binasa, sumakay sa bangka ang mga alagad ng ating Panginoon. Pinauna na niya ang kanyang mga alagad upang tumawid sa kabilang ibayo. Nang sila ay nasa kalagitnaan ng laot, mayroon silang nakitang isang tao na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Sila ay nangatakot dahil akala nila ito ay isang multo. Narinig yun ng Panginoon at sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Kaya si Pedro ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. Ano po yun? Dahil si Pedro, nang nakita niya ang tao na lumalakad sa ibabaw ng tubig, sinabi ng Panginoon na, "Halika rito." Ilang hakbang pa lamang siyang bumababa sa bangka, ay meron nang naramdaman si Pedro ang kakaibang bagay. Ano po yun? Naramdaman po niya na malakas ang mga hangin, malalaki ang mga alon, at siya ay natakot. Sinabi ng Panginoon na, "Huwag kang matakot, halika rito." Sabi niya gano'n. Ang sinabi ni Pedro sa ating Panginoon ay inaya siya ng Panginoon na pumunta ron sa bangka. Na bumaba sa bangka. Kaya si Pedro ay bumaba sa bangka. At siya ay humingi ng tulong sa Panginoon, kaya ang Panginoon ay inalalayan si Pedro. Inalalayan si Pedro na makababa. Hinawakan niya si Pedro at nang siya ay hinawakan niya si Pedro at sila ay sabay na bumalik sa bangka. Amen po ba? Nang sila ay nasa bangka na, sinabi ng Panginoon sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Bakit kayo nag-alinlangan? Ang liit ng inyong pananampalataya." Ang mga
alagad ang mga alagad ang sinabihan ng ating Panginoon nang sila ay nasa bangkana. Ang mga alagad ay namangha nung ang Panginoon at si Pedro ay nakaakyat na sa bangka. Namangha sila dahil biglang-biglang gumanda ang panahon. Lumiwanag ang sikat ng araw, umimit, tumahimik ang mga alon, at ang dagat ay naging mapayapa. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanila na ang sinabi ng Panginoon ay, bakit kayo nag-alinlangan? Bakit kayo nag-alinlangan? Kaya, nasaan na tayo? Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Ibig kong sabihin, nang sila ay nasa bangka na kasama na nila ang Panginoon, ay biglang gumanda ang panahon. Kaya ang mga alagad ay tunay na namangha dahil nakita nila ang pagbabago ng Panginoon, ang pagbabago ng panahon. Kaya dito, sinabi sa kanila ng Panginoon na bakit ang liit ng inyong pananampalataya, at ang lahat ng alagad ay namangha dahil sa ganda ng panahon. At nabanggit ng mga alagad, nasabi nila o nasambit nila na ikaw nga ang tunay at naging isang anak ng ating Panginoon. Amen? Ano po ba ang aral na nakita natin dito sa Mateo 14:22-33? Meron po tayong aral na nakita rito para sa ating buhay. Tayo po, bilang alagad ng ating Panginoong Jesucristo, ay tumatawid o namamangka sa mundong ito. Tayo po ay papunta sa kabilang buhay. At sa ating pong pagtawid, sigurado pong meron tayo o tiyak pong meron tayong mararanasan ng mga mabibigat na problema at suliranin. Mga sari-saring kabigatan sa buhay. Napakarami po niyan, mga paghihirap. Ngunit, kung ang ating pong focus o ang ating paningin ay sa Panginoon lamang nakatuon, hindi po tayo lulubog. Basta po, diretso lang tayong pagtingin sa ating Panginoon. At kung sakali naman po, tayo ay lumubog, wag po tayong mag-aatubili na humingi ng saklolo sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay handang tumulong sa atin sa lahat ng oras. Amen po? Amen. Dapat po, kilala natin ang ating Panginoong Diyos. Dapat po, taglay natin ang matibay na pananampalataya sa Kanya upang tayo ay makatawid sa kabilang ibayo. At alisin po natin ang pagdududa sa ating Panginoon. Huwag po tayong nagdududa sa Kanya. Dahil pag po wala tayong duda, wag po tayong kaya, yun nga po, dapat huwag tayong magdududa sa ating Panginoon. Panghawakan po natin ang lahat ng Kanyang mga pangako na di niya tayo iiwanan at di niya tayo pababayaan. Amen po ba? Amen. Yun lamang po ay continuation ng pagpunta sa kabilang ibayo. Kaya kahit po maikli ang ating devotion, nawa po meron tayong konting na dagdag sa ating kaalaman ngayong umaga nito. Maikli lang po yan, kaya maikli lang po ang ating devotion sa umaga nito. Yan lang po ang ating nakayanan dahil sabi ko nga po, kahit maikli lang ang devotion in my own little way, I will serve the Lord. Amen. Nawa po, tayo po, ganun din ang ating motibo o ang ating adhikain na kahit po sa anong paraan, whether dito po sa pulpito or mga iba pong kaparaanan, basta po tayo ay
makapag-serve sa ating Panginoon. Hindi po tinitingnan ng Panginoon kung gaano kalaki ang ating naiaambag or na-contribute para sa ministering ito. Basta po, kusang loob na tayo ay maglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Ngayon po, tayo ay magse-celebrate na. Tayo po ay aawit muli sa ating Panginoon. Amen.